Mga kapatid, ang ating pong pamagat ng mensahe ngayong umaga, orihinal na inisip ng inyong pong lingkod, pakialamerong Diyos. Tayong mga Pilipino, ayaw natin pinakikialaman, ano po? Mas gusto nating magkanya-kanya, no? Pero tingnan po natin ang mga talata ngayong umaga. Mukhang mabigat para sa atin na ito ay marinig. Kung sabi ko nga, kung dito sa ating kalagitnaan ay biglang may tumayo at sabihin sa atin, Pastor, anong pakialam mo sa amin? Ano kaya ang inyong mararamdaman? Ano po? Alam niyo po, nung si Jesus ay nagsisimula sa kanyang public ministry, ang kanyang unang ginawa ay ang magturo sa sinagoga at ang magpalayas ng mga demonyo. Alam po ninyo mga kapatid, isa sa mga ministry na matagal nang nawala, subalit ibinabalik uli ngayon, no? Yung pong tinatawag na ministry of exorcism. Ano po yung exorcism? No? Exorcism, sa Greek word is exorkismos o binding by oath, is the religious or spiritual practice of evicting demons, no? And other malevolent spiritual entities from a person or an area that is believed to be possessed. Naranasan ko po ito nung ako'y nasa isang church, ay hilingin na dahil magtatayo ng isang gusali, ay doon daw po sa lugar na yon ay merong nagpapakita, nagpaparamdam, no? So merong na-aksidente, may nadidisgrasya, so kailangan ng pastor para pumunta doon. So sa awa ng Diyos ay ginawa natin ang ritual na wala naman, no? Nawala naman yon at nakapagtayo sila ng mga story buildings. Yun po yung ganong klase ng ministry of exorcism. Dati, nung wala pa ho kami rito, may mga kwento na meron daw mga nagpapakita rito. Takot na takot yung mga dating na destino dito. Pero ngayon, kaibigan na namin yung nagpapakita rito. Kasama na namin na nagpupuri sa Panginoon, nagpe-praise and worship na rin, no? Ito yung ministry na nagpapalayas ng mga inaalihan ng demonyo. Dati-dati kasi tinuturing na itong superstitious belief. Ang mundo kasi natin ngayon ay halos hindi na naniniwala sa espiritu. Hindi na naniniwala sa mga anghel, hindi na naniniwala sa demonyo. Subalit kahit hindi naman tayo naniniwala, hindi naman nababago ang katotohanan na meron talagang mga anghel at meron pa ring mga demonyo. Tingnan mo yung katabi mo. Anghel yan, anghel. Anghel yan, di ba? At ang mga demonyo, natutuwa yan Natutuwa sila na hindi natin sila nakikilala. At hindi natin alam ang kanilang mga pagkilos. Sapagkat hanggat hindi natin alam kung paano kumikilos ang dyablo, mas nagiging madali para sa kanila ang kanilang mga gawain. Mas madali nila tayong nabibitag, madali tayong natutukso, mas madali tayo o mabilis silang makapasok kung sakali man na sumasapi sa mga tao. At naparito ang Panginoong Hesus para palayasin ang mga demonyo. Alam po ninyo mga kapatid, ang demonyo ay bahagi na ng ating mga buhay. No? Sino rito yung madalas nagsasabi sa kanyang asawa, demonyo ka? O, di kasama nyo na. Di ba? Kapag kayo'y naisahan na denggoy ng nagtitinda, abay, demonyo yun Sa kalakaran ng tao, lagi na rin natin kasama itong mga to. No? Kaya naglipa na sila sa ating lipunang ginagalawan.
Dahil nga sa ating makasalanang pamumuhay, maaring ito'y bahagi na ng ating istruktura. Dahil sa mga istrukturang baluktot at salungat sa kalooban ng Diyos. Halimbawa na lang, ano po yung mga common evil structure ngayon sa ating lipunan. Isa na po siyempre dyan yung corruption, no? O pagnanakaw. And that is evil. No? Ano pa? Yung mga fake news. At alam naman natin na ang kasinungalingan ay trabaho yan ni Satanas. Kaya fake news is evil. It actually destroys life. No? It kills people. No? Pag mali yung balita, pwedeng makapatay yan ng tao. At ano pa ang ituturing na evil sa society? Yung pong mga denial of truth. No? Sapagkat alam ninyo, lahat ng nangyari sa lipunan ay bahagi na ito ng kasaysayan. Kahit pangit pa yan, ang nangyari ay nangyayari na o nangyari na. At hindi mo ito pwedeng baguhin. Dahil iyan ay nangyari na, we can only learn from it. No? Kaya yung tinatawag na revision of history is evil. Kasi nangyari na yun eh. Hindi mo pwedeng baguhin. Sa isip lang pwede, no? Sapagkat meron kang binabago na nangyayari na, masama po yun. Kailangan lamang nating gawin, tanggapin, at matuto sa mga pagkakamaling ating nagawa. So, kaya yung mga kapatid, yung mga evil is all around us, even whether there is evil inside us or around us. Kaya nga kung nasa atin si Kristo ang ating Panginoon, nasa ating puso at nasa ating buhay, walang basta makakagapi sa atin. Madali nating mapagtagumpayan ang kaaway. Kaya nga si Kristo ang Panginoon lamang ang dapat nating tanggapin, ang tanging paraan, ang tanging sandata, ang tanging sandigan upang magawa nating palayasin din, no, ang demonyo mula sa ating mga sarili, ang mga demonyo sa ating paligid. Kung tayo lang hindi natin mapagtatagumpayan, hindi natin kaya ang mga demonyo. Kinakailangan natin ng isang pakialamerong Diyos. Diyos na nakikialam. No? Para ito'y yung mga demonyo ay masugpo. Ano nga ba ang hangarin ng Diyos o ng Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa sa atin? Una, ang unang pakikialam ng Diyos ay mahalaga para sa Kanyang maturuan tayo ni Hesus. Ang Panginoong Hesus ang magtuturo sa atin. Walang iba kundi si Hesus. Sa pagtuturo ni Jesus, sabi sa talatang 22, ang mga tao ay namangha sapagkat nagturo siya sa kanila na parang may kapangyarihan, na hindi tulad ng mga iskriba ang kanyang pangangaral na may kapangyarihan at tapang. Ang kanyang pangangaral na may kapangyarihan at tapang, kakaiba ang dating nito sa kanila. Sa atin ganun din mga kapatid. Yung salita ng Diyos na kapag tumimo sa puso't isip natin, ay pinagkakatiwalaan din tayong maging tagapangaral para sa iba. No? Kaya po yung mga dumalo ng LSM, meron pong mga lay preachers, certified. Nagsisimula ito sa kapangyarihan ng kanyang salita sa buhay ng mga tao. Kaya nakakatindig ka, nakakapagsalita ka, na ibabahagi mo ang salita ng Diyos. Nagkakaroon ka ng power. No? Dahil tinuruan ka ni Jesus. Kung katulad lamang ng Panginoong Hesus na sa simula pa lamang ay nagpasakop na siya sa Ama sa pamamagitan ng bautismo, ay mararanasan ang kapangyarihan ng pagbaba ng banal na Espiritu at simula dooy dadaloy ang kapangyarihang mangaral at magpahayag ng salita ng Diyos.
Ando doon yung boldness, yung tapang to preach the Word of God. No? Kaya alam ko sa atin, kapag kayo'y nasugo o kayo'y naatasan na maging tagapagsalita, gagawin ninyo yung buong kaya ninyo plus yung kapangyarihan ng Diyos. Ibubuhos sa inyo para kayo'y makapagpahayag ng Word of God. No? Kapangyarihang mangaral ng pagsisisi ng mga kasalanan at panghihikayat na manalig at tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang kapangyarihan ito, mga kapatid, ay tuloy-tuloy na dumadaloy hanggang sa kapanahunan natin. At kaya tayo hindi humihinto. Kasi tuloy-tuloy na nagtuturo ang Panginoon hanggang ngayon. Pansinin ninyo, nagpandemya, paano ang gagawin sa mga pagsamba? Di ba? Oo nga, nagulantang ang lahat, tila parang huminto ang mundo nung panahon ng pandemic. Di ba? Pero ang Diyos, alam niya ang gagawin niya. Tinuruan tayong buksan ang iba't ibang posibilidad sa pamamagitan ng internet. Di ba? Yung online ministry. Binuksan yung mga ganitong klaseng platform para ituloy ang paghahayag ng mabuting balita. Dati, off your cellphone during worship. Pero ngayon, open your cellphone, on your cellphone during worship. No? Pastor, nag-worship ako online. No? Hindi naman nag-ML, no? Nagbabasa po ako ng Bible online sa through cellphone. So mga ganon. Kaya may mga dahilan na, may mga reason na valid. Kahit may hawak kang cellphone sa loob ng worship hall, worship services, ay inaalaw na. Pero minsan sana, no? Huwag ka naman nanonood ng tawag yan, Netflix during worship. O kaya naglalaro ng games. Pero inaalaw natin yan. Ang mahalaga ay sumasabay, patuloy na itinuturo ng Diyos ang mga kaparaanang ito. No? Yan. Kahit kailan at kahit saan, pwede nang manood, magbasa for God's Word to penetrate our self-inner being. Di po ba? Dahil sa mga gadgets at mga iba't ibang platform na yan. At dito nangingialam ang Diyos sa buhay natin dahil gusto niya tayong maturuan ng salita ng Diyos. Dahil ang panawagan na napapanahon sa oras na ito, mga kapatid, ay ikaw din magturo sa iba upang mahayag ang mabuting balita. No? Sabi nga ni Apostol Pablo kay Timothy, sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyang napapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. O, di ba? Yan po, very authentic yung sinasabi ni Pablo kay Timothy. Dahil mismo si Timothy naging magaling na tagapagturo din sa iba. Pangalawa, anong klaseng pangingialam ng Diyos? Pangalawang pakikialam ng Diyos o ng Panginoon sa buhay natin ay gusto niya tayong pagalingin. Kanina gusto niya tayong turuan. Kaya isa siyang pakialamerong Diyos. No? Ngayon naman gusto niya tayong pagalingin. Pagalingin sa lahat ng uri ng sakit, physical man yan o spiritual. Si Jesus ang magpapagaling sa lahat ng sakit natin. Dito po sa senaryo, sa mga talata, biglang pumasok ang isang lalaking inaalihan ng demonyo at sumigaw. Ano po yung sigaw niya? Anong pakialam mo sa akin? No? Anong pakialam mo sa akin? No? Jesus na taga Nazaret, naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Kilala kita. Ikaw ang banal na sugo ng Diyos. Alam nyo, nangyari ito sa akin .
sa Montalban Mission ng Fairview Park United Methodist Church. Doon sa aming house church, ako po yung misyonero. No? Merong lasing na lalaki. Habang ako'y nangangaral, nagwo-worship. No? Daming mga bata, ang daming mga magulang nakapaligid sa akin. Biglang nagsisigaw yung lasing na lalaki doon. No? Kung ano-ano sinasabi. Na yung Diyos daw na sinasamba namin ay peke, ganyan. Siguro inaway ng asawa yon. No? Wala akong ibang ginawa kundi mas nilakasan ko pa yung aking pangangaral. No? In the mighty name of Jesus! No? Ginanong ko talaga. No? Nakita ko siya kung paano siya manahimik. Ang lakas pala ng boses ng pastor. No? Minsan, sindakan din eh. Yung Diablo, pag sinindak ka, titiklop ka. No? Pero kailangan mo rin gamitan ng tactics na gano'n. Mas dapat nilang marinig ang pangalan ng Panginoong Hesus. Lumayo at umalis. Pati yung mga bata nagulat sa akin. Pero ang kagandahan nun ay simula nung araw na yon, nagkaroon tayo ng mas malalim na ugnayan sa komunidad. Ang pastor dyan, hindi masisindak, hindi natatakot. Kahit sino pa yung lasing na yun, parang kinakatakutan dun sa lugar na yun eh. Oo. Meron pang bakal na hila-hila eh. Pinaparinig pa niya sa kalsada yung bakal na hawak niya eh. Tapos magsisigaw, something like that. So, ito yung karanasan nung inaalihan ng demonyo. At kung sa atin yan mangyari, no? Ayan, nangyari na nga sa akin. At kung sa inyo mangyari yan. Kung kayo'y nagsasalita rito sa harap, o sa maraming beses na rin po ako naimbitahan sa basketball court, no? Sa kalsada, nangangaral din po tayo, no? At doon marami tayong nakikita, pinakikiramdaman natin kung paano kikilos ang Diyos at paano kikilos ang Diablo sa paligid. Mas kailangang unahan sila sa mga taktikang ibinigay ng Panginoong Hesus. Kaya pansinin natin dito, yung tagpong ito, kilala ng demonyo si Hesus ay banal. At kung ang demonyo ay kilala si Hesus, tayo pa ba? No? Kilala ng demonyo si Hesus. Dito inamin ng demonyo na luhaan at talunan siya dahil bigo siyang sindakin si Hesus. Marami sa panahon natin, no, sinisindak ng demonyo para mag-atubiling maglingkod sa Panginoon. Gagamit siya ng iba't ibang dahilan upang hikayatin tayong maibaling sa mundo ang ating atensyon hanggat nagiging iba't ibang sakit na ang ating mararanasan sa sarili, kasama na dyan yung mga mahal natin sa buhay. Hanggang ikaw mismo ay sukuan mo na ang Diyos at ipagpalit sa iba't ibang alalahanin sa buhay. Kaya naman, marami nang napapariwara. Kundi man, nagiging tanyag nga, nagiging sikat nga, yumayaman nga, ngunit lampas naman ang talino sa ulo. MBS tawag doon, no? Masyadong believe sa sarili. Kaya kapag ganun na ang titulo mo sa sarili mo, no, lumalayo ka sa Diyos. Kita niyo yung nangyari sa Tower of Babel? Diba? Lahat sila ay naghahangad na mas higitan pa ang kinalalagyan daw ng Diyos. No? Kaya anong ginawa ng Diyos sa kanila? No? Pinag-iba-iba yung kanilang lingwahe, kaya hindi sila nagkaintindihan. Yun po yung istorya nun. Kaya dumating yung Pentecost at doon naman yung kapangyarihang bumaba upang pagkaisahin ng tao, magkaintindihan. No? Inilalarawan ni Pablo kay Timothy na kung ipagpapatuloy lamang niya, ito yung Sunday school natin kanina, kung ipagpapatuloy niyang ipamuhay ang kanyang mga natutunan na salita ng Diyos, magagamit ito upang pagalingin siya
sa kabuuang aspeto ng kanyang buhay. Physical man yan o spiritual. Sabi niya sa 2 Timothy chapter 3, 16 to 17, all scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. No? Yung holistic ba ng healing, hindi lang physical no? Kundi yung buong pagkatao mo ay pagagalingin ng Diyos. And that is because of the Word and the power of the Word of God. Kaya naniniwala ako, mga kapatid, napakasarap makialam ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil pagagalingin tayo. Pangatlo at panghuling pangingialam ng Diyos, gusto niyang maranasan natin ang kanyang kapangyarihan. Dito, inutusan niya yung inutusan niya yung diablo, yung demonyo, yung masamang espiritu. Tumahimik ka! No? Lumabas ka! No? Powerful Powerful yung utos ni Jesus sa demonyo. Kaya, paminsan-minsan kapag inaantok ka, sigawan mo yung sarili mo Lumabas ka, antok! Diba? In Jesus' name. Para magising ka Kasi minsan ginagamit talaga yan para tayo mawala sa focus sa Panginoon At ginamit din ito ni Santiago, ni James, no? James chapter 4, verse 7 to 10. Kasi sabi ni EJ, Pa, hindi ka na sumisigaw sa sermon mo, Sige ka ako, subukan ko. Sabi ng Santiago, James chapter 4, verse 7 to 10. Tignan nyo to. Submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. No? Talagang magpasakop daw tayo sa Diyos At sawayin mo ang demonyo, masasaway mo kung nagpapasakop tayo sa Diyos. Magpasakop tayo sa Panginoon. Alam niyo po, hindi yun halata Kapag pinagpipray ko kayo, hindi nyo napapansin. Yung prayer ko sa inyo kapag nagre-request kayo, ang sinasabi ko lang is God's intervention and grace pour out to you in the mighty name of Jesus Christ. Ano ho Tagalog ng intervention? Panghihimasok. Di ba? Pero sa mababaw na Tagalog, pakialaman mo na po ito, Lord, please. Yun po ang ibig kong sabihin dyan. Ang Diyos, gusto ko, pakialaman kayo. Minsan, ayaw nyo ang pakialaman kayo Pero in English ko na para hindi halata. Pero yun ang gusto ko. Na ang Diyos makialam sa atin. When I pray to you, brothers and sisters, that God's intervention pour out to you, ang ibig ko lang sabihin, Lord, pakialaman mo mga taong ito. No? Naniniwala ako kung meron mang pinakamasarap kasama para sa akin, wala nang iba kundi yung pakialamerong Diyos. Gusto ko yon na nakikialam siya sa buhay namin, ng aming pamilya, ng aking kinabukasan. Gusto kong makialam ang Diyos sa aking buhay. Dahil wala namang ibang hangarin ng Diyos, kundi baguhin tayo at ibalik sa wangis niya na sinira ng maraming demonyo na walang ibang gustong gawin, kundi ilayo tayo sa Diyos. Sabi nga ng 2 Korinto, talatang 3, kabanatang 3, talatang 18, binabago tayo ng Diyos araw-araw upang lalong maging maningning. Araw-araw, binabago tayo. Kanina yung tanong ko sa Sunday School, anong bago sa'yo? Meron bang bago sa'yo? Alam kong bago sa akin ito. Mura lang po ito. 120 lang. Sa Lazada. Bago araw-araw.
Dapat laging may inaasahang ang Diyos na bago. Kung ang Diyos ay pakialamero sa atin, ito naman ang hamon sa atin ngayon. Paano tayo magiging pakialamero? Siguro marami tayong makakaaway niyan. Pag tayo naman na nakikialam, pabayaan mo na yun, pastor, kasi Diyos yun eh. Pero itong hamon sa atin, mga kapatid. Minsan kapag nasabihan tayong wala kang pakialam, no? Madalas pag naririnig natin ang salitang ito, kapag pinupuna natin ang ibang tao, isa ito sa masama nating pag-uugali bilang Pilipino. Parang negative traits agad sa atin. Di ba? Ayaw nating pinakikialaman ng ating buhay. Sabi nga ng ilang posting sa Facebook, nabasa ko, alam mo, napapabayaan mo ng sarili mo, wala ka kasing ibang iniintindi kundi pakialaman ang buhay ng ibang tao. Nabasa nyo rin yan? Diba? Ito pa, meron pang isa na nabasa ko rin. Dear pakialamera, may sariling buhay ka naman, di ba? Bakit pati ang buhay ko nakikisawsaw ka? O, di ba? Nababasa nyo yan, alam ko eh. Kaya nga marahil ay napipigilan tayo sa pakikialam sa iba. Ang pakikialam agad-agad ay nagiging masama. Totoo po yun. Dapat nating respetuhin ang privacy ng ating kapwa. May mga bagay na hindi natin dapat panghimasukan. Ngunit, kung ang nakasalalay ay ang ikasasama nito, at naroroon lamang tayong nakatayo at walang ginagawa, ay may malaki tayong magpagkukulang at pananagutan. Alam po ninyo, meron ding mga kasalanang tinatawag na sin of omission. Yung wala kang ginawang mabuti. Wala kang ginawang masama, pero wala ka rin namang ginawang mabuti. Mga kabutihang dapat sana ay nagawa natin, ngunit hindi natin ginawa. At dito natin makikita ang pagkakamali ng kwento doon sa Biblia, sa Gospel. It's either sa Gospel of Luke. Naalala nyo yung kwento tungkol sa mayaman at si Lazaro? No? Siguro yung mayaman doon, hindi naman mapang-abuso, hindi naman siya magnanakaw, hindi naman siya nangangalo niya. Talagang sadyang mayaman, nagsikap. Pero alam nyo, pagkukulang sa kanya, meron siyang nakaligtaan. Yung taong nasa labas ng kanyang pinto, halos mamatay na sa gutom. Maari niyang ibsan ang paghihirap ni Lazaro, ngunit mas pinili niyang magwalang bahala. Huwag makialam. Sayang, di po ba? Nakagawa sana siya ng mabuti at sa kahuli-hulihan ay nabaliktad ang sitwasyon, ang kanilang kapalaran pagdating sa kabilang buhay. Nabulid ang mayaman sa apoy ng kapahamakan at si Lazaro nakatanaw lang sa kanya dahil nasa piling ni Abraham. Huwag sanang mangyari ito sa atin, na kahit papaano, Pastor, di ako nakikialam dyan kasi, diba, ganun tayo minsan eh. Kasi ayoko madamay dyan sa gulo nila eh. Pero ang hinihiling sa atin, una na yung panalangin. Una na yung good words, mabuting payo. Yan, mga pwede nating i-contribute to add, to ease, the burdens of our brothers and sisters. No? O kaya, yayain mo sa Kopiwana. Bilan mo ng kape. Di ba? I-date mo. Something like that. Pwede mong ibsan ng kabigatan ng iyong kapwa sa pamamagitan ng mga bagay na makapagpapagaan sa kanila. No? Magsilbi sana itong babala sa atin. Itong hamon sa atin, mga kapatid. Maging pakialamero tayo sa ating kapwa kapag nakasalalay ay ang kanilang kabutihan at kapahamakan. Sa dalawang yun, mamimili tayo. No?
para sa kapakanan din nila kung bakit natin ito ginagawa. Sapagkat ang Diyos mismo ay nakialam sa ating kalagayan nung siya ay nagkatawang tao upang iligtas tayo sa kasalanan. Sa katunayan ay wala namang obligasyon ng Diyos na maging tao at makipamayan sa atin. Lalo nang wala siyang obligasyong dumanas na mamatay siya para sa atin. Ngunit, dahil sa kanyang walang kapantay na kabutihan ay niloob niyang makialam, no? Pakialaman ang ating abang kalagayan upang ibalik ang naputol nating kaugnayan sa Diyos. Tayo ay magkakapatid sa pananampalataya. Ang kabutihan ng isa ay kabutihan ng lahat. At ang kapahamakan ng isa ay kapahamakan ng lahat. Kaya paano tayo makikialam bilang mga Kristiyano? Una ay ating yung pakikiisa sa mga taong naghihirap. Ang kahirapan ay bunga ng pagkamakasarili ng ilang tao na natanging kapakanan nila ang inuuna at iniisip. Kaya sana'y maging daluyan, sabi ko kanina, naging daluyan ng kapangyarihan at pagpapala. Ganun din sana tayo para sa iba. Pangalawa, huwag tayong matakot na itama ang pagkakamali ng iba. Minsan yung pagkikimkim ng sama ng loob, no? Hanggang hindi mo nililinaw sa kanya na mali yung ginawa niya. No? Ate Bex, mali yung ginawa mo sa akin. Kaya sana mapatawad mo ko. Ako pa humingi ng tawad, no? Sa mga ganun. Dahil tayo magkakapatid, mas magaan sa atin sana yung pagsasabi ng tama. Kung nagkamali man ako ng pagkasabi sa iyo, I think that is the time to say sorry and let's move on. Dapat magpatuloy. Huwag nating kimkimin. Yung mga nagkikimkim ng galit. Yan po yung mga nako-confine sa Dr. Rosén Rodriguez Memorial Hospital. Pag kayo na-confine dyan, gagaling kayo. May nakikinig na doktor Aalagaan kayo. Paano pag hindi kayo nakasurvive? Dahil sa sakit, sa sama ng loob. No? Tsugi kayo. No? Nadaling kayo ngayon sa Bagong Silang Public Cemetery. Pangatlo, mga kapatid, yung pagpapalaganap ng kabutihan. Itong isang pinakamagandang pakikialam. Pagpapalaganap ng kabutihan. Kapag tayo ay nagpalaganap ng kabutihan, ay siguradong hindi tayo magkakamali. Kaya makialam tayo para kay Kristo, ang tunay na Kristiyano ay pakialamero. Amen? Ang gusto kong Diyos ay pakialamero. Ang gusto ko rin Kristiyano, pakialamero. Kaya dapat tayong lahat ay makialam sa isa't isa. O yan ang bagong hamon sa atin sa umagang ito. Kaya pag may nagtanong, anong pakialam mo? Kailangan kitang tulungan. No? Kailangan kitang ibalik sa Diyos. Kaya tignan mo yung katabi mo. Mukha bang ano yan? Mukhang pakialamero. Banal na pakialamero. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.